Muli, magandang hapon po sa ating lahat at ako po ay bumabati sa inyo ng Happy New Year and Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay huling linggo bago matapos ang isang taon muli na sinamahan tayo ng Panginoon. So bago matapos ang 2024, ngayon po yung huling Sunday natin. Muli po Happy New Year po sa bawat isa sa atin. So sige po, tayo po ay may pag-aaralan lang ngayon, maiksi, para bago po matapos ang taon na ito, tayo po ay mapaalalahanan ng ating Panginoon. Amen po. Basahin ko lang po sa inyo dito po sa Proverbs. Alam ko po, ang bawat isa sa atin, meron po tayong kanya-kanyang mga plano na or mga naka-line up na dapat gawin ngayong pagpasok ng 2025. Maganda po ang paalala ng Proverbs sa atin na mga nagpaplano, na mga di-desire ng mga maabot natin ngayong 2025. Maganda po na isalin natin ang Panginoon. Ano po? Basahin po natin siya dito sa Proverbs chapter 3. Sa verse 5. Ayan. Ang sabi po dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. So, ang ganda po ng paalala rito. Dito po sa MSG version, basahin ko po sa inyo. Sabi niya po dito, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen to God's voice. Sabi niya, in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Sabi niya, honor God with everything you own. Amen po. Sabi niya dito, honor God with everything you own. Ang ganda po ng paalala po dito sa atin, na kung saan sinasabi po dito na sa lahat po ng gawain natin, isama po natin ang Panginoon. Amen po. Isali po natin ang Diyos sa lahat po ng mga bagay na gagawin po natin. Ito po ang advice sa atin ng Proverbs. Alam niyo po, ngayong papasok po ang taon, tayo po ay magandang magtanong sa Diyos. Alam ko po, nasa season po tayo ngayon ng prayer and fasting. Ngayon po, maganda po na ang advice po sa atin every matatapos ang taon, magkaroon tayo ng pagtatanong sa Diyos. Bakit po? Next chapter na po eh. Panibagong taon, panibagong mission, panibagong ministry, kung ano man yung gustong ipagawa pa at idagdag ng Diyos sa atin, or gusto niyang ipabago sa atin, or ano pa, gusto niya ipa-improve pa kung ano pa yung mas maganda pa nating magagawa sa ministry natin. Maganda po this time, alam ko po yung bawat isa na karamihan po sa atin, nasa season po tayo ngayon ng prayer and fasting. So ano po yun? Nagtatanong tayo, nananalangin tayo. At dinudulog natin sa Diyos kung ano po yung plano niya, kung ano yung mga bagay na gusto niya pang ipagawa sa atin. At yung mga gusto nating marinig na sagot sa Panginoon, kaya po natin to ginagawa. So gusto natin kasi na magkaroon tayo ng malinaw. Amen po, maliwanag na sagot, na hindi tayo kakapa-kapa. Yun po ang ayaw ng Panginoon sa kanyang mga anak, na tayo po ay maligaw, na tayo ay maguluhan. Kaya po lagi niyang sinasabi na tumawag tayo. Bakit po? Sumasagot po ang Diyos. Amen? Tumutugon ang Panginoon. At ang ganda po ng paalala niya, sabi niya po dito, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Huwag nating subukan na, sabi niya dito, na i-figure out ng sa sarili lang natin. Sabi niya, everything you do, sabi niya,
listen for God's voice. And everywhere you go. Sabi niya, He's the one who will keep you on track. Kaya sabi niya, don't assume that you know it all. Hindi po natin alam ang lahat. Kaya nga tayo nagtatanong sa Diyos. Amen po. Hindi natin alam ang lahat. Kaya tayo kailangan ng guidance ng Panginoon para hindi tayo maligaw. At dito po, ang sabi niya pa po, honor God with everything you own. Amen po. Alam niyo po, sa pagsisimula po ng pagpasok natin sa 2025 ngayon, ano po, maganda po ang sinasabi ng Biblia sa atin na advice na isang guni natin lahat sa Diyos. Sabi niya po dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Alam ko po, marami tayong mga plano sa buhay. May mga gusto tayong pasukin na mga oportunidad, na mga, hindi ko po alam kung ano-ano po yung gusto natin na itry ngayong taon. May plano tayo na nasabihin na natin magbukas ng negosyo, pumasok sa ganitong trabaho, pumunta sa ganitong lugar. Wala pong mali, basta itanong natin sa Diyos. May mga plano sa atin, yung iba na mag-abroad, ano pa po, itanong natin sa Panginoon. Maganda po na ang Diyos po ang maging basehan natin sa bawat desisyon natin sa buhay. Amin po. Kasi mahirap pong magkamali, mahirap tayong manghula, mahirap tayo na umasa kahit kanino man. Meron nga pong sinasabi ang sanlibutan na kanta, di ba? Yung lagi bang expression or ano bang tawag dito, ito yung kasabihan ng sanlibutan na pag may lakad sila, may gusto silang gawin, o paano gagawin natin saan tayo pupunta? Minsan ang sinasabi ng sanlibutan, hindi, bahala na si Batman. Huwag mo ipagkatiwala yung buhay mo kay Batman. Amen? May Diyos tayo na pwede nating pagtanungan na, Lord, kakanan ba ako? Kakaliwa ba ako? Tutuloy ba ako? Hihinto ba ako? Amen po? So, ito po yung magandang time na Lord, tulungan mo ako. Ang Diyos po ay hindi nagdadamot ng kanyang guidance. Dito po may isi-share po ako sa inyo na 2 kwento na kung saan makikita po natin na maganda po mag-lead ang Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang sinundan natin, hindi tayo maliligaw. Kailanman hindi tayo mapapahamak. Kapag yung leading ng Diyos ang sinundan po natin. Amin po. Dito po sa 1 Samuel, sa chapter 23. Sige po, kung may Bible po kayo, maganda pong buksan nyo. Sa chapter 23 po ng 1 Samuel, yan, simulan po natin. Ito po ay isang kwento kung saan si David ay nagtatanong sa Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Maganda po yun sa bawat isa sa atin. Kung may mga plano tayo sa buhay, may gusto tayong pasukin, kagaya po ng sinasabi ko kanina, meron tayong mga gustong lakad na gawin, maganda po na isali natin ang Diyos. Sabi niya po dito, do not lean on your own understanding. Ito po sa version po ng MSG. Sabi niya po, don't try to figure out everything on your own. Huwag mong sarilinin, isali mo ang Panginoon. Isali natin ang Diyos sa pagpaplano sa buhay natin. Amen? So, simulan po natin. 1 Samuel chapter 23, sa verse 1 po. Hanggang verse 13 po ito. Sabi niya po dito, dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Keilah at sinamsam ang trigo sa giikan. Nalaman ito ni David, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh, lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito? Pakinggan niyo po, ano, sabi niya dito, sumangguni si David kay Yahweh. Ibig sabihin, nandun yung pag-i-inquire niya, nandun yung pag-aas niya, paghingi niya ng tulong, pag-aantay niya dun sa instruction ng Diyos. Amen? At ang sabi niya po rito, oo, sagot ni Yahweh, labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Ngunit, sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Juda, paano natin malalabanan ng napakaraming Filisteyong ito? Tingnan niyo po ang first move na ginawa ni David is
mag-inquire kay Lord. Nagtanong siya kay Lord na, Lord, susugurin ba namin, lalabanan ba namin itong mga Filisteo na ito? Alam niyo, ang linaw ng sagot ng Diyos, sabi niya, oo, sagot ni Yahweh, labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. So, ang laki ng confident, mataas o malakas yung confidence na meron si David kasi meron siyang instruction na nakuha sa Diyos. Amen? Nang sabi ng Diyos, yes, oo, labanan mo, iligtas mo ang Keilah. Alam niyo po, sinabi to ni David sa mga kawal niya, sa mga kasama niya, kasi hindi naman basta susugod si David ng mag-isa lang eh. Siyempre may mga kasama yan, may grupo yan, may core yan. Ngayon sabi dito, ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul nga ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Juda, paano natin malalabanan ang napakaraming Filisteyong ito? So parang opposite yung sinabi ni Lord, pati ng mga kasamahan niya. Nakukuha niyo po, nandyan pa po tayo. Ngayon po, si David po, ang gusto ko po sanang ma-catch up natin sa part na to, yung bang si David, before siya magdesisyon, he makes sure na kumuha siya sa Diyos ng instruction, ng signal na go or stop. Okay? Ngayon ang sabi niya po dito, kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. So, bumalik siya kay Lord. Nagtanong siya ulit. Sabi ng Panginoon, ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keilah at nilabanan ng mga Filisteo. Marami silang napatay sa mga ito, sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas si David ang bayan ng Keilah. Tuloy ko na po. Sabi niya po dito, nang si Abiatar ay tumakas at nagpunta kay David sa Keilah, dala niya ang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keilah at sinabi nito, sa wakas niloob ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinuypon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keilah upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. So, back po ng story na to, si David po ay merong sitwasyon na kung bakit sinasabi ng mga alagad niya na nagtatago sila kasi si Saul, hinahabol sila. So, ito po yung time na parang si Saul po ay gusto siyang patayin. Ngayon, kaya sinasabi ng mga alagad niya, kay Saul nga, natatakot na tayo, paano natin lalabanan yung Filisteo? Yung mga Filisteo, marami sila eh. Ngayon, malinaw po ang instruction, ang rema kay David galing sa Lord na, sige, iligtas mo. Sige, pumunta ka. Labanan mo, mananalo ka. Ang ganda ng sabi niya po dito, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. So, ibig sabihin, may confirmation siya galing sa Panginoon na magtatagumpay sila. Kaya malakas ang loob ni David na mananalo tayo. At nung nandun na sila, after na manalo na, so ano nangyari? Nangyari. Yung sinabi ng Panginoon na nanalo sila. Nagtagumpay sila, natalo nila yung mga Filisteo. Pero ito pa po, nung nalaman po ni Saul, sabi ko nga po kanina, sabi ng mga kasama ni David, takot nga tayo kay Saul eh. Ito na po, kasi nagtatago sila, gusto sila ipapatay. Nung nalaman po ni Saul na nandun si David, at yung mga kasama niya, alam niyo po sabi ni Saul, na corner din natin sila. Pinaparaphrase ko po, no? Kaya sabi niya, pinapunta niya yung mga kawal niya dun, pinalibutan yung buong Keilah. Ito pong bayan na to, Keilah po. Tapos sabi po dito, pinalibutan nila yon kasi na-corner nila si David. Ibig sabihin, may plano si Saul talagang patayin si David. Ngayon, alam niyo po ang sabi po dito? Tuloy ko po, no? Sa verse 9 na po tayo. Nalaman ito ni David, kaya sinabi niya sa paring si Abiatar, dalhin mo rito ang ephod at sumangguni siya sa Diyos. Yahweh, sabi po ni David, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah sapagkat nalaman niyang narito ako. So, nakarinig si David ng isang balita na susugurin siya doon ni Saul. At ang sabi niya, nandun siya sa loob ng Keilah. Ano ba yung Keilah? Tulad po ng sinabi ko kanina, basahin niyo po yung mga Bible natin. Ito po yung bayan na iniligtas niya. So, in short, may utang talaga na loob yung mga Keilah dahil tinulungan sila ni David. Pero tingnan niyo po sabi ni David, Yahweh, sabi niya, Diyos ng Israel,
Nabilitaan po ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Tingnan niyo po, tinatanong niya si Lord, totoo po ba ito? Kumbaga parang, hindi po maganda yung term, pero parang yung word kasi na si Lord pa yung kaano niya, kachismisan niya doon sa balita eh. Pero alam niyo, gusto niya i-confirm. Nasabi niya, Lord, totoo po ba ito? Sabi po dito, tuloy ko po sa verse 11, pababayaan po kaya ng mga taga-Keilah na dakpin ako ni Saul? Nag-inquire ulit siya sa Diyos na, Lord, kung tutuloy kaya si Saul na puntahan ako dito para dakpin, para hulihin, sabi niya, pababayaan kaya ako ng mga taga-Keilah? Kasi nandun siya sa loob ng bayan ng Keilah eh. Alam niyo po, sinagot siya ng Panginoon. Sabi niya po rito, isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israel, sagutin niyo ako sa bagay na ito. Hinihintay po ni David yung sagot ng Diyos bago siya mag-move, bago siya kumilos, bago siya humakbang, bago siya gumawa ng desisyon. Ang sabi po rito, hinihintay ni David kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa kanya. Sabi niya po, isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin niyo ako sa bagay na ito. So, pinapakita po ni David na, Lord, hinihintay ko yung sagot mo para alam po kung ano yung gagawin ko. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin ka nga ni Saul sa Keilah. Sa verse 12, nagtanong muli si David, pababayaan po ba ako ng mga taga-Keilah na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Ito po ang sagot ni Yahweh sa kanya. Oo, pababayaan nila kayo. Sagot ni Yahweh. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos 600 katao na umalis na doon at magpalipat-lipat ng lugar. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagkasalakay sa Keilah. So, imagine niyo po, no, yung scene, yung situation na pinapakita sa atin dito. May problema eh. Merong bagay na, yung major decision na kailangan mo eh. Ang sinasabi po dito, huwag tayong magdidesisyon, huwag tayong gagawa sa buhay natin ng hindi natin naitanong ang Diyos. Kasi, ulitin ko po, ang ganda po ng advice ng Proverbs, sabi niya, do not lean on your own understanding. Pwede nang magdesisyon si David as leader, as pinuno nitong mga, ilang tao po sila dito, sabi niya, 600 katao. Pwede na siyang magdesisyon nung time na narinig niya na lulusubin siya. Pwede niyang sabihin na, tara na, umalis na tayo. Tara na, ganito ang gawin natin. Tara na, mag-conclude na sa agad ng solusyon. Pero ang maganda po kay David, ang sabi po dito, hinintay niya ang sagot ng Diyos. Ang sabi pa po dito, isinasamo ko, ang sabi ni David, na sagutin niyo po ako sa bagay na ito. Sabi po ng Panginoon, oo, totoo, lulusubin ka. So, confirm na yung nabalitaan niya, totoo nga. Amen? At sabi po rito, pababayaan po ba ako? Kasi kung di naman ako pababayaan, hindi na namin kailangang umalis. Kumbaga, nandun sila sa time ng pahingay kasi galing sila ng laban. Pero, ang sabi ng Diyos, pababayaan nila kayo. So, nandun yung wisdom na binigay ng Panginoon kay David. Nasabi niya, sa mga kasama niya, tara na, alis na tayo. Kasi, galing na sa Panginoon na pababayaan nila tayo. Ibig sabihin, kung matutuloy tayong lusubin dito, mako-corner tayo. So, yung wisdom, ang sabi ng Lord, lipat na. Humanap sila ng ibang lugar na kung saan magiging ligtas sila. Amin po. So, ito po yung isang magandang simulan natin sa taon na papasok sa atin. Sabi po dito, hingin po natin yung advice ng Diyos. Hingin natin yung confirmation sa Panginoon. Before tayo mag-jump in, before tayo mag-go, before tayong gumawa or pumasok sa isang sitwasyon, sa isang desisyon, maganda mga kapatid na i-inquire natin si Lord. Na Lord, kalooban mo ba na pasukin ko to? Lord, kalooban mo ba na ituloy ko to? Lord, kalooban mo ba na huminto ako? Kalooban mo ba na magpatuloy ako? So,
So, nandun po sana yung lagi nating pag-ask sa Diyos. Kasi, ulitin ko po, ang ganda po nung advice ng Proverbs sa atin. Sabi niya po dito, trust God from the bottom of your heart. Kasi matatapos na po yung taon natin 2024. Maraming salamat po sa Panginoon. Alam ko po, sa bawat isa sa atin, may iba't iba po tayong pinagdaanan buong taon. Tungtong buong year na ito ay isang battle na sa bawat buhay natin may kanya-kanyang area tayo na pinagtagumpay tayo ng Panginoon. At kaya nga karapat dapat na ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri. Marami tayong pagkukulang, sabihin natin ngayong buong taon, pero ang Diyos hindi siya nagkulang ni minsan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ngayong panibagong chapter, panibagong taon, panibagong year, 2025 na po, sabi mo nga sa katabi mo, madadagdagan na naman tayo ng edad. Amen? Pero maganda na sa pagpasok ng 2025, ng bagong taon, lagi nating pakinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi niya po dito, don't try to figure out everything on your own. Kapatid, hindi natin kailangan sarilinin yung desisyon. Hindi natin kailangan sarilinin yung plano natin. Sali natin ang Panginoon. He will make sure na magtatagumpay po tayo. Amen po. Ina-assure po ng Panginoon na tayo po ay hindi mapapahamak kung pakikinggan po natin yung guidance niya sa atin. Amen? Tuloy po natin. So, maiksi lang naman po ito. Meron pa po isang story. Dito din po sa 1 Samuel. Nasa ano po tayo kanina? Chapter 23. Punta naman po tayo sa chapter 30. So, yung pinag-usapan po natin kanina is yung bayan po ng Keilah. Kung saan po si David ay naghingi ng instruction kay Lord kung ano yung mga bagay na dapat niyang gawin. At nakita po natin dito na bago po si David magdesisyon, hinihintay niya po yung sagot ng Panginoon. Amen? So, dito po sa 1 Samuel, chapter 30, buksan niyo po yung mga Bible niyo po. Sa verse, simulan po natin, 1. So, chapter 30, dyan pa rin po tayo sa verse 1 ng 1 Samuel. Basahin po natin, ikatlong araw ng sina David ay makabalik sa Siklag, samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay, isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matatanda at bata. Nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala na ang kani-kanilang mga asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ng paghihinagpis, nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kakaiyak. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Imagine niyo po itong sitwasyon na to. Ito naman, ibang scene naman po ito. Pagbalik po nila David, pag uwi nila sa mga bahay nila doon sa Siklag, sabi po dito, nakita nila sunog na yung lugar at wala na po yung mga anak at mga asawa nila. Alam niyo po ang sabi po dito, nag-iyakan sila at halos mapagod kakaiyak. Ngayon po, balisang-balisa si David. Bakit? Leader siya eh. Tinitingnan siya ng mga tao kung ano yung gagawin niya. Nakatingin yung mga tao sa kanya kung paano anong gagawin natin. Nawala na yung mga anak namin, nawala na yung mga asawa natin, nawala na yung mga tirahan namin. Ano ang gagawin natin? Ang sabi po dito, even si David, balisang-balisa, problemado na. Pero alam niyo po, sa time ng, sabi mo nga sa katabi mo, yung naguguluhan ka na, yung problemado ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. Tularan po natin si David. Ang sabi po dito, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ibig sabihin, sa kanya na ibubunton yung galit eh. Amen po. Alam niyo po, ang ginawa po ni Haring David, hindi pa po pala siya hari dito. Sabi po dito, ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob.
Yung time na hirap ka na nalilito ka na, nahihirapan kang magdesisyon, kapatid, huwag mong kalimutang tanungin ang Diyos. Huwag mong kalimutang mag-inquire. Huwag mong kalimutang dumulog sa Diyos. Amen po. Kasi ang Diyos po ang liwanag natin. Ang salita niya ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Kaya ang sabi po rito, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiatar, dalin mo dito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Tingnan niyo po, nagtanong siya ulit bago siya gumawa ng desisyon, bago siya umaksyon. Nagtanong siya sa Panginoon. At ang sabi niya po dito, Lord, hahabulin po ba namin? Mahuhuli po ba namin sila? Alam niyo po, sumasagot ang Diyos. Kaya nga po tayo po, ulitin ko po, nasa season tayo ng prayer and fasting. Ang pagfa-fasting po ay faith, na alam mong sasagot ang Panginoon sa'yo. Amen? Sabi niya, sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at maliligtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. Nagkaroon siya ulit ng isang panghahawakan na hindi lang basta alam niyo po yung sinasabing suntok sa buwan, na parang alam niyo yun, sige na, bahala na lang. Kagaya nga sabi ko kaganina, bahala na si Batman. Hindi po. Ang Diyos po natin ayaw po ng ganun. Kasi ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng tamang tuwid na landas. Ibig sabihin, alam natin, hindi tayo yung basta hula lang, maliligaw, kaya nga ayaw ng Panginoon sa mga manghuhula eh. Kasi gusto ng Diyos, tama yung direksyon natin. Sabi po dito, habulin ninyo at maaabutan ninyo sila at maliligtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. Ngayon po, nung narinig po ito ni David, saka siya gagawa ng aksyon. Mahirap po kasing gumawa ng isang aksyon na hindi natin tinanong ang Panginoon. Amen? Mahirap gumawa ng desisyon na hindi natin dinulog ang Diyos. Kasi kapatid, later on tayo lang din ang iiyak. Magkakamali tayo. Magkakamali tayo kung hindi natin narinig ang instruction ng Diyos. At ayaw po ng Panginoon yun. Kasi nga, simula't-simula pa, nung babasahin natin ang kwento ng mga Israelita, alam nyo, si Lord ang guidance nila eh. Si Lord ang parang, alam nyo yung ano po bang tawag yung north, south, east, west? Yung bilog yun eh. Nasa dulo po ng dila ko eh. Mas magaling si Lord sa ways, mas magaling siya sa lahat ng tawag dito, pagtuturo ng daan, mas magaling si Lord. Kaya sabi ng Bible, do not lean on your own understanding. Don't figure out, sabi niya, your own lang. Huwag nating itry na tayo lang ang gumawa ng solusyon. Isali natin ang Panginoon. Itanong natin sa Diyos, ano ba ang plano niya? Ano ba ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Ngayon po, ulitin ko, papasok ang 2025, marami tayong plano sa buhay, isali natin ang Diyos. Itanong natin ang Panginoon sa bawat area ng buhay natin. At sabi po dito, ina-assure ng Panginoon. Sabi niya, call unto me and I will answer thee. Sumasagot ang Diyos. Hindi po ang Diyos estatwa, hindi ang Diyos bingi, hindi ang Diyos natutulog. Yes, thank you po. Sabi niya, kompas. Mas magaling ang Diyos sa kompas. Diba? Yun yung unang panahon, yun parang yung guide nila kung saan sila pupunta eh. Pero hindi, mas magaling si Lord. Mas alam ng Diyos ang tamang direksyon ng buhay natin. Kasi siya ang may likha sa atin. Siya ang may gawa sa atin. Amen? Kaya bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa pinagmulan po natin. Ang ganda po ng sinabi niya po dito, run to God. Pag naguguluhan ka na, nahihirapan ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, run to God. Tumakbo ka papalapit sa Panginoon. So, ito po, nung time na balisa na si David, hindi na niya alam yung gagawin, ang ganda po ng desisyon niya, tanungin ang Diyos. At ang naging desisyon niya na tanungin ang Diyos, nabigyan siya ng isang sagot na magbibigay, maglilid sa kanya na magtagumpay siya. Na nawala na eh, nanakaw na eh. Amen? Pero dahilan sa Lord, tulungan mo ko. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, mababawi mo yung lahat.
Tuloy po natin. At sabi po dito, dalhin mo dito ang ephod. Sa verse ano na po tayo? 7. So sabi po dito, at dinala naman ni Abiatar, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ng mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at maliligtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan, may nakita silang isang kabataang Ehipsyo. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay ng igos at 2 kumpol ng pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. Tinanong siya ni David, sino ang Panginoon mo at taga saan ka? So, during ng paglalakbay nila, papunta doon sa paghabol nila, doon sa mga kalaban nila, may na-encounter silang isang tao na pinakain nila, tinulungan. At tinanong niya, sino ang Panginoon mo? Ang sagot po nito, ako po'y Ehipsyong alipin ng isang Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Nilusob po namin ang teritoryo ng mga Kereteo sa timog ng Juda at teritoryo ng mga angkan ng Caleb. Sinunog pa po namin ang buong Siklag. Sagot nito. Alam niyo, nung narinig ni Haring David na sinunog niyo yung Siklag, lugar nila yun. Lugar nila David yun. Ibig sabihin, itong tao na to, kasama dun sa sumunog sa lugar nila. At ang sabi po dito, maaari mo ba kaming samahan sa mga tulisang iyon? Tanong uli ni David. Kung ipapangako po ninyo sa akin na sa pangalan ng Diyos na ako'y hindi na ninyo papatayin, ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita. Sagot ng Ehipsyo. Itinuro nga ng alipin ng kampo ng mga Amalekita. Nakita ni na David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y masayang nagkakainan, nagiinuman, nagsasayawan, nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam sa Filistea at Juda. Kinaumagahan, lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David. Isa man sa kasamahan nila'y walang nabawas, matanda't bata. Maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. At sinamsampan ni na David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan pa uwi. Sinabi nila, ito ay samsam ni David. Amen? Alam niyo po kung nagkamali si David ng desisyon o hindi niya hinintay ang instruction ng Diyos kung ano yung sasabihin ng Panginoon, maaaring hindi na maibalik sa kanila kung ano yung nawala sa kanila. Amen po? Kaya mahalaga na nagtatanong tayo sa Diyos. Alam niyo po yung sinasabi ng Romans 8:28, all things work together for good. Ano ang good doon? Nasunog na, nakaw na, nabihag na yung mga mahal nila sa buhay, asawa at anak. All things work together for good to those who love God. Maghintay ka. Makinig ka sa Diyos mo. Makinig ka sa Panginoon mo kung ano ang sinasabi sa'yo. Sa desisyon natin sa buhay, kung ano man ang papasukin natin, ano man ang gagawin natin, may plano man tayo, may nawala nga sa atin, ito kagaya kay David. Pero Lord, mayroon kang plano mayroon kang gustong sabihin. Maging maingat po tayong pakinggan ito. At ulitin ko po, ang Diyos po ayaw niya na naliligaw ang mga tupa niya. Ibig sabihin, yung isa nga na mag-isay, sabi ng Panginoon dito sa Bible lalabas pa yung pastol para hanapin siya kasi ayaw ng Diyos na may naliligaw. At lalo na po sa bawat isa sa atin na magdidesisyon, magpaplano, ayaw po ng Panginoon na magkamali tayo. Kung matututunan po nating pakinggan ang instruction ng Diyos, matuto tayong mag-inquire sa Panginoon na, Lord, ano ang gagawin ko? Hintayin natin. Magwe-wait tayo bago tayo mag-move, bago tayo mag-decision, bago tayo gumawa ng isang action, na hintayin ko muna. Minsan may mga taong parang ipipressure tayo oy, halimbawa lang po, mag-asawa ka na, ang tanda mo naman na. Sandali lang po, hindi ko pa naririnig sa Panginoon. Di ba po? Huwag tayong ma-pressure. Hintayin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos.
hintayin natin kung sinasabi na ba ng Lord na go na. Pero hanggat wala siyang sinasabi, manatili po tayo at magtanong. Amen po. Lastly po, basahin po natin sa Proverbs. Sabi niya po dito, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Sabi niya, honor God with everything you own. Huwag natin kalimutan laging ang Diyos ay parangalan sa lahat ng meron tayo. At tanungin, magtiwala, mag-lean on, ibig sabihin ng mag-lean on, sumandal, umasa sa Diyos. Dahil wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Kagaya ng sanga, kailangan po tayo ay nakakabit sa ating puno, sa ating Panginoon. Amin po, muli po, yun po ang naisishare ko. Happy New Year po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kami na lumalapit sa mga oras na to. Hinihiling namin, O Diyos, na kami po ay turuan mo. Tulungan mo kami na mas lalo pang makinig. Maging sensitibo kami, Panginoon, sa pangungusap mo. Lord, ayaw mong naliligaw ang mga anak mo. Ayaw mo kaming napapahamak at nagkakamali. Tulungan mo kami, Panginoon, na makinig sa nais mo sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na once na narinig namin ito, Panginoon, bigyan mo kami isang pusong masunurin. Upang, Panginoon, makita namin ang magandang plano mo sa amin. At makita namin na tunay, Panginoon, na masarap maglingkod sa iyo dahil ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo ang mga buhay namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Salamat, Ama, at sa buong taon na ito, Panginoon, na lumipas, O Diyos, pinagpapasalamat namin ang katapatan mo sa mga buhay namin. Lord, karapat-dapat sa iyo po ibalik ang pinakamataas sa papuri at paggalang dahil sa kabutihan, katapatan, sa walang sawang paggabay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo. Tinataas po namin sa inyo ang lahat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Muli, Happy New Year po and Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po.